Nakakapagtaka kung bakit ang daming mga kabayan natin na nagbayad ng 500,000 pesos, kalahating milyon, para makaalis at magpunta sa Greece, at ngayon andun sila tapos hindi na nila alam kung anong gagawin nila ngayong magsasarado na ang mga hotel. Dami-dami na nilang humihingi ng tulong kung paano sila mabuhay habang sarado ang hotel, habang winter, habang nag-aantay sila na magbukas ulit yung mga hotel sa March or sa April. Hanggang ngayon, hindi nila napagtanto na yung napasukan nila ay illegal recruitment. So, gusto ko sanang pag-usapan kung ano ba yung illegal recruitment. Kasi parang ang daming Pilipino na hindi nakakaalam at nakakaintindi kung ano ba ang tamang proseso para makalabas ng Pilipinas. Ayon sa gobyerno, ang illegal recruitment ay anumang gawain ng canvassing, pagpapalista, pagkontrata, pagpapadala, paggamit, pagkuha ng mga manggagawa at kabilang ang pagre-refer, mga serbisyo ng kontrata, pangako o pag-advertise para sa trabaho sa ibang bansa, para kumita man o hindi. Kapag ginawa ng isang hindi lisensyado o hindi naman may hawak ng otoridad. So lahat po ng taong nagre-refer at nagre-recruit sa inyo na hindi naman lisensyado o hindi naman affiliated talaga sa licensed recruitment agency ay illegal recruiter po iyon. So kung may nakakausap man kayo sa internet, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, na hindi naman talaga nagtatrabaho sa recruitment agency, illegal recruiter na po yun sila. Kasi po, ang dapat lang pong mag-recruit ay yung mga lisensyado talaga. So paano ba malaman kung ang isang tao ay isang illegal recruiter or yung mga kalakalan ay nabibilong as illegal recruitment? So una, naniningil agad ng bayad, tulad ng placement fee, service fee, at kung ano-ano pang walang resibo. So yun po, first and foremost, kung humihingi na po ng bayad or kahit anong service fee, kahit maliit pa yan, 10,000, 20,000, bawal po yun. Pangalawa, madaling proseso ang sinasabi. Yung mga promises nila na, ganito lang kadali, ganito, red flag na po iyon. Hindi po yun posible dahil maraming proseso ang kailangan pagdaanan bago makaalis ng bansa. So pangalawang red flag po is yung madaling proseso yung sinasabi. Yung mga maraming pangako na ganito, makakaalis ka na within 1 month, 2 months, 3 months. Minimum po talaga sa pagpapaalis is 6 months. Pagka lumagpas naman ng 6 months, red flag na rin yon kasi usually talaga 6 months nakakaalis na talaga kung totoo talagang may trabaho na naghihintay sa inyo. Pangatlo, wala pang malinaw na employer o kontrata. Ngunit, nagpapaproseso na ng mga requirement, for example, medical. So, red flag na rin po iyon. Wala ka pang kontrata. Hindi pa sila nagsasabi kung saan ka magtatrabaho, sinong employer mo, magkano sweldo, tapos sinasabihan ka na magpa-process na ng requirements. Red flag po iyon kasi kung totoong meron ka na talagang trabaho, dapat bago po talaga mag-process ng medical is dapat meron ka ng kontrata. So pag pinag-process ka na po ng medical at kung ano-ano pang dokumento tapos wala ka pang kontrata, red flag na po iyon. Ang pang-apat naman na red flag ay yung mga nagsasabing hindi nadadaan sa POEA or yung mga ibang tao na nagsasabi na direct hire. So, pag-isipan nyo po, ang ibig po sabihin ng direct hire ay nagkakausap na kayo ng employer, walang agent na involved,
yan po yung direct hire, yung diretso ka na nakikipag-usap sa employer mo. Yung alam mo na talaga kung anong address at sigurado ka kung sino talaga yung employer. Yan po ang ibig sabihin ng direct hire. Pero kung yung kaibigan nyo lang po o yung kakilala nyo po na nagsabi na, oh, ito, direct hire ka, mag-isip-isip po kayo kasi hindi po yung direct. Yung kausap nyo po ay nag-refer sa inyo. So, recruiter po iyon. Sino man pong nag-refer o nag-recruit sa inyo, ay kasali po yan sila sa komisyon. May tubo po sila, may percentage sila. Kadalasan nga, 1,000 euro yung sa kanila. So, ingat po kayo sa mga refer na ganyan. At saka isa pa po is, lahat po talaga ng mga OFW ay dadaan sa POEA kasi dino-double check po ng gobyerno na yung recruitment agency na nagpo-process ng documents ninyo ay lisensyado. Kaya nga po merong seminar at saka iba pa. Another red flag naman is kung legit yung mabilis magsabi na, oh, legit recruitment agency ito, pero wala namang maipakitang lisensyado o kayo sa website ng DMW, matatype nyo po yun yung pangalan ng agency, tapos walang lalabas sa search result. So, obvious po na yung taong kausap nyo ay illegal recruiter or di kaya yung sinabi nila na galing sila dito sa licensed recruitment agency tapos nakita nyo doon sa search result pero hindi kayo ever nakapunta sa opisina nila or kung nagbayad kayo through GCash lang, through bank transfer tapos nakapangalan pa nila. So, red flag po yun kasi kung talagang nagtatrabaho sila sa recruitment agency, dapat kung nagbayad kayo, dumiretso na kayo sa opisina nila at saka binigyan dapat kayo ng resibo as proof na nagbayad kayo. Alam nyo na po na sa lahat ng tindahan man or lahat ng opisina, kung nagbabayad kayo, dapat may resibo. So, malaking red flag na po iyon na nagbayad kayo at saka walang resibo na ibinalik. Kasi most probably hindi nila dinideclare yan at saka diretso lang sa bulsa nila. So, malaking red flag po kung saan kayo nagbayad. Ang last red flag naman is walang maipakitang malinaw na pagkakakilanlan. ID, trade license. Kung yung kausap nyo po talaga ay hindi makapagbigay ng ID na nagtatrabaho sila talaga sa recruitment agency or di kaya pwede ring i-fake nila yon, mas maigi po na siguraduhin ninyo na yung kausap nyo talaga ay nagtatrabaho dun sa agency. Ang buong pangalan nito, address at iba pa ay hindi maibigay. Dalas na sa Facebook ito nagkalat at iba pa ang pangalan o picture. Ang iba pa ay kakagawa lang ng account o dummy account. So, red flag po kung ang kausap ninyo ay through Facebook lamang. Lalo na po kasi ang dami-dami pong Facebook groups na nagre-recruit ng mga OFW. Mag-isip-isip muna po kayo kung totoong tao po talaga yung kausap ninyo o di kaya'y dummy account lang. Kasi ang dali-dali lang pong gumawa ng Facebook account. Ang dali lang pong mangopya. Ang dali lang gumawa ng kahit anong pangalan, kahit nga yung fake ID, ang dali lang gawin. So, manigurado po kayo at huwag po kayong mag-trust agad sa mga nakakausap nyo lang sa Facebook. Kasi nga, kahit yung kapitbahay ninyo, kamag-anak, naluloko nga rin kayo tapos magtitiwala kayo ng mabilis sa mga taong hindi nyo po nakikita in person. So, malaking red flag po yung mga nagvi-video call na recruiter tapos hindi pinapakita yung mukha nila. So, marami na po akong nakausap na ganun po yung nangyari. Hindi talaga nila kilala yung nag-recruit sa kanila tapos pinagbayad lang sila sa bank account tapos akala naman nila na kasi meron nga raw silang resibo sa bank account nitong tao na to is legit daw.
So, hindi nila alam na naloko na pala sila, illegal recruiter na pala yun. Tapos ngayon, hindi na nila mahanap yung tao, hindi nila alam anong gawin, saan sila magre-report. Di ba, ang hirap-hirap ng pera, tapos ang laking pera ang pinag-uusapan natin, kalahating milyon, tapos yung iba ang bilis lang nilang maniwala. Tapos ang last naman po na red flag is yung pinagbayad kayo ng malaki. Yung 500,000, half million na yun is red flag na po yun, kasi hindi nyo ba naisip na kalahating milyon is malaking pera? Red flag na red flag po yun, kasi madalas ang ginagastos lang po is maximum mga 200,000, kasi yung bayad nyo po talaga dapat sa recruitment agency, yung legal, is normally isang buwang sahod. Yan po yung placement fee nila. So, isang buwang sahod, tapos yung ticket, at saka yung ibang minor expenses like pagpa-annotation, pagpapa-certify, medical, maliit lang po yun. So, hindi po talaga dapat lumampas ng 200,000. Yung remaining 300,000 po is yun na po yung komisyon ng illegal recruiter na binayaran ninyo. Sa kanila na po yun, kasi 'di ba, sa kwento pa nga nila, pagdating nila sa Greece, pagsundo sa airport, doon na sila nagbayad in cash doon sa sumundo sila, which is normally 3,000, 4,000, 5,000 euros yung binayad nila doon sa nag-recruit sa kanila sa Greece. Yun na nga, bottom line, dapat less than 200,000 lang dapat ang magastos ninyo. Tapos, bawal na bawal po yung ginawa ng recruiter doon sa Greece na pagdating nyo sa airport, tapos pinapunta kayo sa bahay, tapos nagbayad kayo ng 3,000, 4,000, 5,000 euros sa kanya. Diba, hindi nyo rin napansin na yung iba, 3,000 lang yung pinagbayad, yung iba 4,000, tapos yung iba pa naman 5,000 ang siningil. Kasi nga, iba-iba yung komisyon ng mga nag-recruit sa inyo. So, kung maraming agent kayong nakausap, so the more na mas malaki yung commission niya. Kaya, naging mas malaki yung bayad. So, hopefully, may natutunan kayo sa video na to para maging mas vigilant kayo sa mga kausap nyo na recruiter, at sana po, huwag kayong magpaloko.